Residential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinulturo, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sa mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Subong nga Huwebes, Setyembre 4 tuig 2025. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, sa aton no nga mga naka-tune in na sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon mga sa aton nga mga jeepney driver, taxi driver, sa aton nga mga tricycle driver, mga traffic aides, mga street sweepers naton, mga kultura naton sa merkado publiko. Good afternoon sa inyo. Kamusta no ang inyong labing unang semana sang bulan sang Setyembre. Grabe no, do sang san ulang tanag patukar no sang Christmas song sang September 1, pero mga abyan kadasig lang no sang inadlaw no. Subong Setyembre 4 na kita hindi na mabalano dugay-dugay kakaon na ta sa mga salad, mga lechon, mga handa nato no, mga hamon no. Handa naton kada Christmas kag New Year. Anyway, mga ben, ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata, ang welcome diri no sa aton nga pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Pag kita mag-augdanay tugtog 1:55 subong nga hapon. Sa aton mga ben nga pagpangalagad subong nga hapon madamo-damo kita no sa mga topiko nga pag-istoryahan. Lakip diri mga ben no kaina sang aga naghiwat no sang another naman nga ocular inspection ang aton nga Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas sa Lanit Radial Road Drainage kag Bunta Talap Creek. Kaupo no ang aton nga City Engineers Office, aton nga Office of the Building Officials, aton nga City Environment and Natural Resources kag ang Department of Environment and Natural Resources. Check naton mga bino ang pila sa mga waterways and projects no diri sa aton sa syudad sang Iloilo nga ginapatuman sang aton man nga DPWH ICDEO.
Haloon naton mga abyan no ang assessment sang aton nga alkalde kay kung madumduman ninyo last time no naghiwat man sang inspeksyon si Mayor Treñas dito sa Barangay Muhon kung sa diin mga abyan no nakita dito sa proyekto nga ang flood mitigation project amo ang ginatudlo nga isa sa mga rason sa pagbaha sa pila ka mga barangay no diri sa aton sa syudad sang Iloilo or dira no sa Arevalo district kag sa pilaman ka barangay sa munisipalidad sang Oton. Muning hambal naton nga flood mitigation project pero naka-cause pa sang baha. So kaina mga abyano ginahi or naghiwat man kita sang another naman nga ocular inspection this time sa distrito sang Haro. And apart from getting no sang assessment sang aton man nga alkalde nagpahayag man mga abyan si Mayor Treñas nga following no sa pag-revoke sang license sa mga diskaya no sa siyam nila ka mga kumpanya ang tanan nila no nga project sang diskaya or ang mga firm no sang diskaya naga-undertake sa mga proyekto diri sa aton sa syudad sang Iloilo pauntaton man ipaloon naton mga abyan no ano ang mga ongoing na mga projects sang mga law o sang mga firms ang ginapansuni no ginapanag-ihahan sang mga diskaya so hibaloon naton later on ini nga mga proyekto ano ang status pila ang bilis sa mga sini nga proyekto. Lagi pabati man namon sa inyo later on mga abyan bangod isa sa mga gin-inspect no kaina sa ginhiwat ng ocular inspection ining proyekto dira sa Barangay Kamalig. Ang ini mga abyan nga proyekto no sa Barangay Kamalig ginapananaw tani nga ti maka-address sang problema man sa baha sa apat naton ka barangay ang Barangay Kamalig, Lanit, Balantang kag Tabuk Suba. Pero utod ang ini nga drainage nga instead tani maka-connect dito sa Lanit padulong sa flood control project sa Kamalig utod mga abyan di ano diri ang solusyon sang aton nga city government. Although this project no sa idalom sang DPWH ICDO ano ya ang matugda diri sang aton nga city government kay nagasuffer mga abyan ang mga pumuluyo sa sini nga apat ka barangay. Nagpasiplatan taman later on mga abyan ang padayon nga paghatag no sang social pension stipend no sang aton nga mga lolo kag lola para sa third quarter of 2025. Padayon mga abyan no ang paghiwat naton sang payout para sa aton nga mga indigent social pension. Nagari pagin mga abyan diri no sa aton sa syudad sang Iloilo. Nagluntad mga abyan nga robbery hold up. Masubo pa diri mga abyan no. Asawa ini mga abyan sa nga former naton Iloilo Police Provincial Office Director. Daak alone mga abyan na robbery hold up. Agin obra mo pa ina sa asawa sang anay ay PPO director. Ano man wala ni guro kabalo kung ano man tuyo na gidman no or siya gidman no ang gina-target. Pero this act alone na bisan sino pa ina mga abyan asawa ka man sang pulis o kung sino ka man the act alone magpang-hold up is already a crime. Ano diri mga abyan ang solusyon matapos ang sinino pagluntad nga robbery hold up diri sa syudad sang Iloilo.
Before ta mga ben kwa ono ang nga reports ang ato man nga police beat reporter Paul Tarosa magakuha kita anay sang pinaka-latest naton nga lakat sang panahon sa upod no ang aton nga pag-asa Iloilo. Mga biyanyari sa atong piyangalinya ang ato nung sa weather observer, Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayong hapon. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw Thursday, September 4, 2025. Sa subong wala naman na kita mag-monitor na LPA or bagyo sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Samtang Southwest Monsoon naman ang padayon nga nag-aapekto sa may Luzon kag Western section of Visayas. Bukod sa nga sistema, ang Western Visayas mag-experience sa magulugal umon tagto maguluman na kalangitan kung may mga isolated na pag-ulan pangalayog panaguog tugas ang Southwest Monsoon. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga maghalin sa direksyon na bagat na nakatundan nga magadalasang makanay tubtob makasarangan pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:40 AM kung magatunod ini 5:57 PM karon sa hapon. Tagmana ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madam ugit nga salamat. Ma'am Lenore, subong bala no nga Webes, lauman bala naton nga mangin mainulano ng aton nga hapon. Sa subong ma'am diri sa aton sa Western Visayas, ano man kita generally fair weather condition man kita. Pero may possible lang pag-ulan-ulan sa gabi or sa hapon or gabi na. Pero ini ma'am dala sang aton nga Southwest Monsoon no kung sang aton nga habagat hindi bangod no sang any weather ibang pagid nga weather disturbances. Yes ma'am, dala naman sa ating hangin habagat. But so far wala man kita sila gina-monitor any other weather disturbances. Ma'am, subong nga bulan sang Setyembre, pila bala ang ginalauman naton nga bagyo no nga posible magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang ginalauman natin mga posibilidad yung magsulad ng mga bagyo sa atin diri sa aton nga Philippine Area of Responsibility, mga 2 to 4 lang nga tropical cyclone. Lastly, Ma'am Lenore, panugyan nimo sa aton nga mga tagpalamati. Kasi subong nga medyo mainit-init kita, so mapaang stay hydrated, mag-inom sa madamo nga tubig, mag-sok sa mga lightweight, light-colored clothing, maghalong ng pen. Okay, with this Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat. Madamo man yung salamat sa pagmaayong adlaw sa liwat. Radyo Pilipinas Weather. There you have it mga abyan, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. So wala na kita mga abyan sa any nga ginabantayan no nga low pressure area o kung bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, pero lauman naton mga abyan ha ang pag-ulan no, especially sa hapon bangod man sang Southwest Monsoon. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 14 sa hapon. This time magakuha na kita mga biyan sa report. Ano ang solusyon mga biyan no, matapos ang nagluntad nga robbery hold up din sa aton sa syudad sang Iloilo. Hibaloon naton mga biyan ang report sa sininga balita ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Sir po, mayong hapon. Yan, mayong hapon, ginatawag nga lausi ni Anay Iloilo Police Provincial Office Director, retired Colonel Cornelio Salinas, ang seguridad nga ginapatuman sa SM City Iloilo. Kasunod sa natabo nga pag-hold up sa iya asawa, confirm niya ini sa aton sa interview naton. Nagluntad din sa parking area sang mall. So kay Colonel Salinas, ang iya asawa upod ang bagger, upod di sila no. Pagkatapos sa salakyan, karga sang mga ginpamakal nila, nag-grocery no. Sang nakalakat na ang bagger, dito na nakachimpo ang suspect gintayaan sang pusil. Ang term gani ni Colonel Salinas ginbuno siguro ang
pusil guro Tutok. tutok sa iya. Kagti kumbaga nagdibiyo na nagawawaw ng asawa. Kagti samtang ginakuha, medyo na medyo ang ang suspect duga dali bala duga kairita ngati dugay bala. Medyo gin pressure niya pagit ang asawa ni Colonel Salinas. Kag after nga nakuha ang wallet na may unod nga cash, sa report nga nakuha naton mga more or less 50,000. May mga ATM, may $200 pa, may euro pa nga nakuha. Kag in pistol whip pagid ang biktima. So may bukol ata si Dr. Salinas nga naagom. Kag ti sa natabo nagpangayos ang bulig ang biktima. Pero chill lang amuning term ni Colonel Salinas sa mga security guard kag wala sang sense of urgency para madakop ang suspect. Actually kung na radyohan na yon, Yes. na lockdown amuning explain sang siyempre police mo si Colonel Salinas. Ti mga amo nga bagay kung may coordination lang kag ti ano yung kumbaga gina-practice nyo bala dira, kapati kita nga na dakpan to ang suspect. Gintawag ni Colonel Salinas ang ining parking area dira sa SMCT nga unsafe kag breeding place for criminals. Kasi madulom nga daan yan. Yes. Madulom kag ang ila pag dira nga CCTV hindi pa klaro. Baga do gintipid amo nang pag meet lang ni Colonel Salinas sa aton. Bisan butang tabi, bisan mayo pa ang CCTV, pero kung dulom, wala sa suga, wala man sa gihapon. Yes. So, muni ang ginaduso naman sang Iloilo City Police Office sa interview naton kay Colonel Kim Ligada na dapat mas madamo ang suga. Yes. Kasi kadamo sa nagakadto dira kadamo sa mga salakyan. Madulom, paano naton mapasigurong safety Correct. sang aton nga mga mga mall goers. Kag in-discuss naton kay Colonel Salinas 2 years ago, kitayan sa sulod mismo sang food court nakawatan kita sang cellphone. Sa sulod man sang sini nga mall. Oo, sa sulod sang amo man nga mall, kag sa sulod sang food court wala sang CCTV. Ang pagpatag sang management sa aton ang mga CCTV ara sa mga stalls. Sa mga nagabaligya bala sa food court. Hindi na kita sure sa food hall, no? Pero sa food court, tira sa dalom bala. Wala ginadaya sang CCTV. I don't know lang, kasi 2 years na natabo. Ilang taon tabi, balikan ta to. Pero Yes. wala kita sa may nakita. So, muna ang pila ka mga nagkalanabo, dira, no? Nga dapat hindi na nila pagulaton nga may ara pagid nga matabo paliwat. Kasi okay lang to. Pasalama. Hindi siya okay, no? Kung baga nang natabo, buhi si ma'am. May takabalo, may pusil nga daan to, kung natiruhan to. Yes. Amo nang kululbaan. Kagtigin question niya man ang ni Colonel Salinas ang efficiency nila sa pagresponde kung may madugaan dira sa ilang mall. Yes. Kala ito ang ginambal Paul ni Colonel Salinas lausi. Do ano ka dako nga insulto inino for that mall no nga isa ka pulis ang nagatawag sa sinima. Kiti considering ang safety Paul safety ang ginabutang naton ang inline kumbaga sa sinino nga nagluntad dira nga insidente. Dapat ani may investigate sila yan. Unang nakita naton kay ti kadamo sang nagakadto dira Hindi basta-basta ang ilang mall, damo sang tawo nga nagakadto dira, nagapang-grocery kadamo sang activities dira, damo sang balaklon dira. Ti siguro may responsibilidad man sila nga tutukan ang security aspect sang ilang operation. Kamusta Paul ang kahimtangan sang aton man nga biktima no sa sining asawa man sang aton nga anay IPPO director? Ati yan masiling naton syempre na kumbaga na shock man, lalain man siya. Pero nagkapati kita nga madakop ni kay sa nakuha naton nga information, may person of interest na. Okay. Ang ICPO kag sabi mo yan ang una nga nag-respond pa si Colonel Kim Ligada. Naging siya ni Colonel Salinas. So, dira mo makita nga may lapses nga dapat gid tutukan ang mall. Parang hindi na masulit ang kaangay sining insidente. Pasalamat kita nga wala sang may napatay. Correct. Dote may mga may nataban
Pero importante buhi si Dr. Salinas. Yes, ang bagay rin natin, Paul, no, mabayluhan, makita ining kwartang ATM, pwede ini mabayluhan, pero in case nung kami nagtabo, gidman to, no, sa sininga doktor, kag even sa bagger natin, Paul, lain na ini, kumbaga, no, nga istorya kung may ara sa napilasan o kung much worse, no, may napatay dito mismo sa area. Ginsimpuhan gid yan makita mo ang natabo kasi siyempre may upod pa nga bagger, hindi why siya na nag-atake, ginulat niya na nga Yes. lakat na tong bagger kag atakihon si Dr. Salinas kag lagi ka pangaman ang ang doktora, nagbusina pa siya, actually nagwa siya para magbusina, pero amot ko anong paghangop ni sa mga security guard, no? Pero di ka masubo lang kay wala dayon na dakop. Yes. Kunti ara na sa karon sa kamot sa kapulisanta ang liabi para madakpan ining suspect. Yun. Madamong salamat, Paul. Yan, balita sa bahin sa Iloilo City Police Office para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. There you have it, mga abyan. Paul Taros, ang aton nga police beat reporter sa pagdulong sa aton mga abyan, no, sa solusyon, no, matapos ining nagluntad dira nga robbery hold up sa isaman ka mall diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kabay pa mga biyan nga ang ini, no, nga insidente magaserbe, no, nga leksyon hindi lang para sa ina nga mall kundi sa tanan nato, no, nga mall diri sa syudad sang Iloilo nga lantawon kumbala naga-function ang inyo dira nga CCTV kung alert gid man bala, no, ang mga security guard in case nga may magluntat nga pagkapareho sinino nga insidente. Kumbaga ni naton kaina, no, mayo lang wala, no, sa nga nautas nga kabuhi sa sini nga insidente. Si Mayor Raisa Tranyas, mga biyan, pagwa, no, sa iyang statement following sang hold-up incident sa SM City Mandurrial. Inpatawag niya, no, ang SM City Management para hibaluon kung ano ang natabo, kung ano pa ang pwede nga mahimo para masiguro ang safety sang tanan. Naghatag man sang instruction si Mayor Tranyas sa Chief of Police para personal na i-present ang detailed nga report sa iyang opisina before 12 noon or kaina ini. Pagmanduan man ang Iloilo City Police to strengthen visibility, all patrol cars, motorcycles, ang PNP should be deployed sa mga busy areas kag highly commercialized districts, ilabi na, no, sa rush hours kag public awareness. Samtang mga beno ang mall nagpagwa sa opisyal nga pahayag ni kaangtanan sa sining nga insidente. Nag-cooperate mga binang tagdumanahas ng SM City Iloilo sa padayon nga investigasyon sa kapulisan may kaangtanan sa insidente nga pag-hold up sa isa ka doktor sa open parking area sang mall. Sa opisyal nga pahayag sa sinino nga mall, na seryoso nila ang nahinambitan nga hitabo kag nagapabilin nga komitido sa kaluwasan kag seguridad sang tanan nila nga mga customer, which nga amo na, no, ang primary dapat naton nga kubra ang i-make sure ang safety sang tanan. Tisin-o na lang dira, no, ang kumiara sang fear, no, sa aton nga mga customer. By pano, this incident will serve as lesson hindi lang sa mga mall kundi sa tanan gid nga establishment. I-check, no, ang CCTV, i-check dira, no, kung ang mga security guard nato alert, madasig sa pag-responde. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:25 sa hapon. Sa atin nga pagbalik mga biyan, istoryahan ta ining ginhiwat nga ocular inspection sa pila natin ka mga waterways at mga proyekto, no, sa distrito Sanghare sa pagpanguna ni Mayor Tranyas Inasang Aga. Unang pila ka opisyal sang DNR, City Environment and Natural Resources, ang aton nga Office of the Building Officials, kag City Engineers Office. Ano ang assessment diri, no, sang sining
Ocular inspection, maduduman ninyo last time nag-ocular inspection man sa distrito sang Arevalo sa pila ka mga proyekto. So hibaluon nato ini mga biyan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love, we're cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement
Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:31 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal kag akong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Kaina mga abyan sang aga, naghiwat sang another set sang ocular inspection si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kaupo diri mga abyan ang aton nga City Engineer's Office, Office of the Building Official, ang aton nga City Enro, kag ang aton nga Department of Environment and Natural Resources. Sa pila naton mga abyan ka waterways, mga infra project no sa distrito sang Haro. Una mga abyan kimbisitahan ining Lanit Radial Road drainage sa barangay Kamalig. Actually nagakonect ini no. Actually dapat magakonect. Pero mga abyan may ara dito nakita no sa ocular inspection. Nahalin sa aton nga flood control project. Na banta mga abyan, mga 1 kilometer lang iotod na dayon ining drainage project naton nga dapat nagakonect sa Lanit kag ma-address ang pagbaha sa pila ka mga barangay sa Haro. Ari ba na mga abyan pamatian naton no ining pahayag sang aton anay barangay kapitan sa barangay Lani, si former punong barangay Simplicio Subaldo. Siya kaina mga abyan naghatag sang briefing no kung ano bala ining about sa proyekto. Pamatian naton mga abyan si former punong barangay Simplicio Subaldo sa barangay Lani, Haro. Background no, before this is tanan. Background sa project ini. Box Corbett sa CDO, nga ginubra nila, nga talang diri sa way pakalabot bala sa ato ng project kit. Amo ni siya nagbaha sa barangay Kamalig, Tagbak, Bulantang, makato sa Lanit, ay tungod nga ang tubig dito taran makato sa ila. So amo ni access dapat nga makakadto sa flood control nga masano dahil pa ng tubig nga hindi magagi sa Buntatala Creek. So, wala matapos. Apektadong tanan. Ang baha. Siyempre, nakita natin ang creek na sa may Buntatala. So, tamagit ka lapad ang gilagin tapukan. 5 to 7 meters to tigin tapukan dito ang dalag. Tugang pagid niya problema sa creek sa Buntatala Creek. So, ang isa sa mga solusyon sa nabalaan ko sa katugayon kung mga kapitan man di sa Lanit, amo ni ang solusyon nga makuha ang tanan nga tubig. Kaya ang source ng tubig na agi sa Lanit, halin sa Pabiya, halin sa Tabarbara, agi pa na diri. So tanan nga tubig diri agi. So amo ni ang source nga masulbaran naton nga baha sa Buntatala Creek. Kap di kitang pamuno sa drainage. Ang drainage sa pamuno na sa buong sa inyong drainage, so alin sa flood control. Pato pa lang diri. So ang hindi nga portion is Kamalig, area pa din. Kaya ang Lanit dito pa sa Piyak. Ara lang na sa punta yun, mga 100 meters ang irrigation canal nga pakadto sa barangay Kamalig. So ito din. Utod. Di na basta. Palingan mo ng bigyan niya. Wala matapos. Kapalit sa plato ano kalaban? Portion na niya. So bali ang kuwaya kung malapot hindi sa barangay Lanit, kaya ang source ng tubig diri
duha ka irrigated ang masalo dapat. So hindi na mag-agi sa kamalig kung masalo din para sa flood control. So ang buhaya kung marampat ito sa arko sa barangay Langit, duha ka irrigated kanal nga alin sa pabiya sa Tabarbara na tubig, makuha yan. Ako na ang solusyon sa balik ang klaro, talaga ang tubig na halin sa aganan, sa pabiya, nga dapat saloon sa drainage nga ni pagkato sa flood control, hindi masalo kay tipo to. Ito ang ilang project. So wala matapos. Ang kalawig, ang halin dito sa flood control. Halin sa flood control, siguro mga 1 kilometer halin dito pa to. Mga almost 1 kilometer. 1 kilometer. Oo, pinaka dapat ang isugpot. So mga isugpot, siguro mga 1 kilometer pa git. Ano mga lapot? Abi ko gani kay nagamuno man sila nga malila may phase 2. So to ginutod na lang itapuka nila nagtigat may open pa na da. Subukin close kid nila, yung sirado nila. Wala na sukpon. Wala na sukpon. Sa project nila, wala man siya nakutanga kung may additional siya. Wala. Istorya lang sila nga may phase 2 pero wala nakabutang. Saan doon nabuntan? Siguro mga almost mga 2 months na. Pero ang project tapos ako nag-umpisa and ang completion date niya talaga? Ang pag-umpisa sa project, siguro mga 5 months man nga obra nila. Oh. Anong higit to egg? Hindi lang. So, bakla. January, I think next year pa. Balik ka pa nung nagkakatabo, man, tungkol ding hindi na masalo sa mga tubig galing sa pabiya, na dapat ipakadto sa floodway, hindi masalo. Anong nagkakatabo sa tubig? Ginasalo tanan sang irrigated canal. Kag ang Alao River balabo naka-project sa mga irrigation na simento ng kilid. So iyan niya sang project sa Alao River. Nagdasig ang flow ng tubig pasunod sa kamalig sa Kasamira kay tungod nga simento ng kilid way na balapitan. So nagdugang pagitan sugot. Abay nang poslog to kanto. Poslog kaya poslog kay ang tubig sa pabiya once nga magulan damol galalawas na sa may talamnan, bilog na galagtap ni mga humay na hindi mo na makita. Tubig na tanan. So dahil na maagi sa irrigated. Dahil na tanan maagi sa sa kamalig. Sir, may idea kung pinangan mo Idea, wala ko kay wala man na paskil, abi ang ilan na pandi. Alin pag sugod dito, wala ko makita na nakapaskil. Wala kita billboard. Kaya pang irrigation canal, saan wala na? Dugay na, bali since bata pa ko sa una, irrigated na na. Pati kung dugay, nagdali ka po ng balon even before pa man, dito gaya ka buslog ng tubig. Dito. Sa bali ang guaya, sa una, sa party nga, why tagi na siling wala gabaha. Pero hindi amuni. Kag natugangan na yan baka tungod nga ang creek sang Putatala Creek, yung tambakan nila sa 7 meters mo. Usually, kung gina-i-upload na sa tubig yung dapat. So, ang solusyon dapat salpon. Salon na gid sa ili nga pag-culvert pagto sa flood control. Amo na solusyon. Malapagin man ang Putatala Creek. Lapad na yung Putatala Creek yan. Lapad din na rin siya una. Pero ayan, kung mahuman yan ang project, may impact yan sa baha. Di ko pa man ang project diriya sa diriya, may namin ang Putatala Creek yan. Once nga wala naman magitubig to, namin na may man problema. Kaya ang tubig yan pag once nga dalang rin halin sa Balantang na Putatala o sa Balantang Tagpang, gamay man lang ang tubig. Kaya ang tanan nga tubig nga nagahalin diri sa lanit, di kita gagi sa sa kamalig kag Balantang. So, ang kigit siya kap na matapos dapat ang paksa? Dapat mo gining kigit. Number 1 gini na solusyon sa problema sa baha. Dira sa part ng 5 ka barangay. Wala. Kuman ka ba doon kung sino kontraktor? Kaya yung part sila sa malik pa mo. Pero ang test niya siguran, na-coordinate sa inyo ka? Na-coordinate sa inyo? Wala sila ka-coordinate. Wala. Sa barangay Lanit wala. Sabi wala ang embankment ng projects, may Putatala. Kung hindi niya matapos, ay problema ba? Wala problema ba? Matapos niya. Kasi lang, ilato yan kati natugangan ng kaligtasig ang flow ng tubig. Yung tabakan pag ang creek dito sa 5 to 7 meters, ako nang naglalaki dyan. Kaya yung tabakan nila, wala kay tabakan. Ang bahara naman na, pero hindi na ba sobra dito. Pero during sa hearing, na-mention ko ang problema ginimo sa Kasamira sa lagyan sa tubig. Why din na monitor sa barangay o wala lagi sa barangay ang ilan na construction? Usually, isang time na daw yapan na ni sa previous legislation. So,
Sa una, nakakaagi man na sa Barangay Kamalig ang ilang mga problema. May tungkuman ko nagreklamo ng mga pumulo sa Kamalig eh. Tugay na pala ko yung reklamo. Kaya sila sa una, galing nakipot kami kay nga tayo to. Kaya ito siyempre ang ila itong existing trip. Kaya mo kinsimento, babaw. Kung nagamay man. Nagamay man. Ito, tamburong ng itang ibutang 1.5. Contributor pa ng Kasamira. Contributor pa ng Kasamira. Oo, contributor man siya. There you have it, mga biyan, ang pahayag ni former Barangay Captain Simplicio Subaldo sang Barangay Lanit Haro matapos ang ginhiwat kay inang ocular inspection sa ginahiwat no or gina-construct nga drainage sa radial road sa Barangay Kamalig Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian mga beno ang pahayag ni Kapitan or former Kapitan Simplicio no nga kung tani natapos inino ang drainage dira sa radial road sa Kamalig nga magaangot sa ila barangay sa Lanit, wala tani sang problema sa baha or mapahagan-hagan tani ang problema sa baha. Ang problema dira subong kay kung makita ninyo mga beno sa kagina flash naton or i-flash naton liwat no ining tsura sa nga utod no nga drainage or ginutod no nga drainage wala kita kabalo kung nga agim pauntat ini no nga proyekto pero i-flash naton sa dili lang madugay no natawon naton halin mga abyan sa flood control project naton mga 1 kilometer ini pakadto dira sa nautod. So halin sa nautod nga magaangot tani sa Barangay Lanit mi ara pa kita sang 145 linear meter nga kulang. Once mga beno according kay Kapan, according man kay Mayor Raisa Trenyas, once tani no nga matapos ining gina-construct ara makita ninyo mga bengin tampukan sa mga bato ang wala natapos no nga proyekto or drainage. Kung maangot lang tani ini mga abyan sa Lanit, nakapahagan-hagan kiti ang tubig sa Barangay Lanit halin pa sa Pavia, halin pa sa Santa Barbara, nagapanaog sa Lanit. Dapat no ang gwa sini dira sa flood control project. Pero paano makakagto sa flood control project kung dira wala sang angot in between sang Kamalig kag sang Lanit? So ang solusyon subong no ang ato nga city government lantawon kung bala may phase 2 o kung may budget ang aton nga APWH-ICDO to continue this project kay kung wala according kay Mayor Raisa ang city government ang mangita sang solusyon. Kaya ang nagasuffer ang mga pumuluyo sang 4 ka barangay. Nagluwas diri mga abeno nagbisita man si Mayor Trenyas sa pila pag ginatono ka waterway project dira sa Tagba sa Balantang Haro. Kag-ari bala mga beno pamatian naton ang assessment sang aton nga alkalde. Kag ang iyaman mga iyano nga pahayag ito ko madumduman ninyo last time nagbisita man kita dito no sa distrito sang Arevalo kag minakita kita dito no nga ang phase 1 sang flood mitigation project ang gin-undertake sang isa sa mga firms sang Diskaya. However, following mga abyano sa siniman nga nag-revoke no sang Philippine Contractors Accreditation Board sang lisensya sang siyam ka construction firms na ginapanagiyahan no kon control no sang Diskaya, si Mayor Trenyas mga abyan nagpahayag na ang tanan nga proyekto sa mga Diskaya pauntaton. So ari pamatian naton mga abyan ang assessment sang aton nga alkalde kag ang iya diri nga pahayag na pauntaton no ang ongoing projects ng mga Diskaya sa syudad sang Iloilo. Ang iba na ito nga nakita, hindi man sa standard nga gina-require sa DPWH. Example, ang mga waterways natin, dinbutangan may encroachment sa mga waterways natin. Either if it's a creek or a waterways, hindi pwede. May mga standard na dapat i-review kayo na kita nga irregularities. So, ang mga na ako niya makihanday,
lain, mo ay coordination, plus ang isa pa, for what benefit? For what benefit na lang mga projects na ino? Ang isa to sa Barangay Tabak, it was supposed to be a bike lane and access road, but pagpaglit tamo to, dead end. So, cannot be a back access road and bike lane. Ikadua, ang iban to, flood mitigation. Paano maging flood mitigation? Kaya mas dako pang access road sa creek. So, ours na gasto para sa ano? Na gasto para sa Mayor, do you consider these projects as a failure? Because ang nagkalalatago sa mga flood incidents pag mga bagyo kasano, nag-cause gid ni sang flooding. No? Kaga pila man ka barangay captain sa aton nga na storya, pag nagambal gid sila nga inigid ang mga projects ang nag-cause gid sang baha. So, kung amo na ang sentimento sa mga barangay captains, I think ang failure gid kay amo na adalert kita. For what purpose ni balang project? Pero ano na ang mahimo sa city to cure some defects sa mga projects? So first of all, ang dito sa lanin, i-review ta to since partner man naton sa task force drainage naton ang DNR, ang DPWH region, ginasuriyan naman no kung wala po nasulod sa budget ang syudad na lang mapobra. We are here to make solutions para to make sure na ang aton nga mga pumuluyo hindi na mag-suffer kung sang baha. No? Amo na ba na? Miskan hindi na itong project na lang batutin na si Subaldo ay dito kagi proper consultation. So barangay, nipaskill ko na itong project na ito, wala sila kabalo. So, i-review na ito kung kinanglan buligan sa syudad para sa kaayuhan sa atong pumuluyo. We will make sure na pangitaan na itong budget para may daloy na to ang tubig sa 145. Mayor, what will happen kay lisensya sa mga Diskaya related ng mga construction firm kin-revoke na? So, ipangayuan ka din na nga since gin-revoke na taon-taon man natin sa syudad ang pananila nga mga ongoing projects ang isa kadto sa dito sa Mohon mo na to phase 2 sa nakita to whatever what was it was a bike lane nga may plant back sa tunga nga triangle nga split anyways timing man nga ma-review kag mountain to kay for what purpose man ang ato no babalik kita para sa ang mga projects na ini may issue ka Mayor sa in relation sa revocation sa nila i-review ko natin kung ano ng guidance no especially nga halin na to sa babaw sa kay Secretary Vince na gin-revoke na ang 9 to nga mga lisensya sa mga construction. We will ask the guidance from DPWH kung if we need nga on our end mapa-issue kita mapa-issue. We will collate sa tanan nga mga projects ng Diskaya and naman ang issue ang cease and desist. Yes, ang 9 to nga mga corporations we will review. Nag-render man sa courtesy resignation si Engineer Pakanan. Ano nga aksyon ng ginalauman pang maislan or i-replace kay sa mayor? We leave that sa aton sa DPWH secretary but si DE Pakanan ever since hindi ayawan din kita collaborate sa iya. We are very hopeful nga kung whatever if siya man gyapon or kung may bag-o nga i-assign na mas collaborative for the betterment of the Ilonggos. Mayor, moving forward, ga-prepare sa budget for 2026 no, sa national. Yes. Ano ang imo nga mangin guidance sa magapasulod ng mga projects sa DPWH sa syudad sa Iloilo? First, may coordination. Kaya may na-identify naman kita nga mga projects, no? Priority man tani nga kailangan man buligan diri sa syudad. Na-identify pagid nato nga may ibang sila nga mga projects na 2 years na nga mga dalan hindi matapos.
tani ifokusan ana yung current na project para matapos in just 1 year. Kay the cost, especially sa dalan, the cost ng traffic, sa mga commuters na po. Miskan kita gani experience, no? I think ang isang pangayon gid naton nga if ever kung may mga projects kung kaya nga matapos-tapos hindi na sa lumpat-lumpat. Kag mabalik kita. Para sa ano? There you have it mga abyan, ang pahayag ni Mayor Raisa Trias matapos no ang ginihimat nga ocular inspection sa pila ka mga waterways project dira no sa distrito sang Haro. So according kay Mayor Trias, mga abyan paringitaan solusyon inino ang una dira sa may Lanit Regional Road Project, ang drainage no nga wala natapos. According kay Mayor, no, dead end ang inino nga proyekto. So lantawon no kung pala may ara sang budget para nga mapadayon, makontinue ining proyekto or if not, ang city government ang mangita sang solusyon. And as to pag-revoke mga abyano sang license sang siyam ka construction firms na owned or controlled, possibly owned or controlled no sang Diskaya, yung pahayag ni Mayor Trias nga ti ang tanan nga proyekto diri no sang Diskaya sa syudad sang Iloilo ang pauntaton man. Nawagon natin mga abyano kay ti miara sang 7 ka mga ongoing projects. Una diri mga abyan ang construction sang flood mitigation project sa Barrio Obrero Lapus, ang St. Timothy. According no sa status, work in progress with 141 million pesos. Kaliwa diri mga abyan same man flood mitigation project sa Barrio Obrero, ang St. Timothy. May ara man flood mitigation project sa Iloilo, St. Timothy. May ara man nga another pagil flood mitigation project not specified pero iya mga abyan gina-undertake ang St. Matthew. May ara man roadway lighting along sa Iloilo. Hindi na-specify, no? Iya sang St. Gerard. May araman construction sang Iloilo City Flood Mitigation sa Barrio Obrero, ang YPR General Construction, kag ang construction sang Iloilo City Flood Mitigation sa Takas, Haro, iya sang Alpha and Omega. Last time, mga abyan dito no, sa distrito sang Molo, wala din no na include sa ginlawag naton. Ang nakita naman natin nga dito no sa may Revalo, ini mga abyan ang flood mitigation project. Phase 1 sa flood mitigation project. Valor mas sobra sa 90 million pesos at ang contractor ng among St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Kag may ara pagid mga abyan nga another project sa dila man nga areas ang mas sobra sa 143 million pesos na comprehensive flood mitigation project section 1 na ang contractor ang YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated. Kag ang section 2 flood mitigation structure waterways rehabilitation and coastal protection na ang contractor amo naman ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, valor 119 million pesos. So according kay Mayor, tunuan pa kung mag-issues ang cease and desist, no? Depende ini sa guidelines, so natawon natin no, sa mga masunod na inadlaw ang mga next action ng city government. Samtang mga abyan, bago lang nagpagawa sa statement si Mayor Trias bilang advocate ng mayors for good governance. Ginapanawagan niya si Congressman Julian Baronda kag ang DPWH Regional Office 6 nga mag-release ang kompleto nga listahan sa tanan nga mga proyekto nga ginpatuman sa syudad halin 2019 up to present. Pahayag sang alkalde, the people deserve to know. Tingwaan natin mga abeno nga malabot man ang side no ni Congressman Jamjam Baronda sa pilawan natin no ka mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Unfortunately no wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalagan. Madamo na lang gid nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon.
Sa mga naglisod sila radyo sa 585 AM kag sa mga naganataw sa aton nga Facebook Live, thank you so much. Thank you man sa akon mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Roy Luica Ipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga biya si Maria Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.